Hinihintay pa po natin ang ilan pong mga kapatid na makapasok po sa ating pong Google Meet. Tayo po muna ay magkaroon po ng pag-aawitan po dito po sa page 106, Kristiyano lamang. Page 106, Kristiyano lamang. Hintayin lang po natin ang ating pong accompaniment po. Ayan po, maraming salamat. Matamis ng alak, nalagdas sa tanan, ayon sa pagkaya ng bagong tipan, ay isang pangarap, nakita at panan, ang galing kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pagdaray, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatangad sa langit, magpakailanman, banal na pangalan, tayo'y pinagsama sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa ibang pangalan, walang kaligtasan, ibang kay Jesus, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pagdalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit, magpakailanman, ang kahit na bayan ay tiyak tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Oo'y walang buhat, dito ang banal, kasama ni Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, dadaan sa langit, magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit dito po sa page 124, Mapalad na Kasiguruhan. Awitin po natin ng may kagalakan po. O si Jesus ay aking tunay, luwalhati ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y dinis ng tubos. Ito ang aking likod bayan, ang nagligtas ay papulihan. Ito ang aking likod bayan, araw-gabi pupurihin. Ako'y Diyos, pasasama
nagdadala ng aliwan at sila. Ito ang pag-ibig pahayag ang nagignas ay papurihan. Ito ang awit at pahayag araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na pahingalan kay Kristo ay tuglasiyan. Iintayin lang ang sa kanya ang masagana kapag-ibig. Ito ang awit at pahayag ang nagiging ay papurihan. Ito ang awit at pahayag araw-gabi siya'y pupurihin. Muli po natin pasalamatan ang Panginoon sa atin pong inawit na tunay po na kay tamis po na tayo po ay laging manangan po sa kanya pong mga pangako po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay magpapasimula sa isang panalangin bago po tayo dumako sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po sa napakabiyayang gabi po na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Isang biyaya na amin pong itinuturing ang gabi pong ito na malaya po namin mapag-aralan at mapagbulayan ang inyo pong mga salita. Maraming salamat din po sa pag-iingat po ninyo, proteksyon sa bawat anak po ninyo na sa kabila po ng masungit po na panahon ay patuloy po na nararanasan po namin ang inyo pong mapagpalang kamay, ang inyo pong protection po. At patuloy din po na amin pong idinadalangin ang oras po na ito sa pag-aaral po ng ipong mga salita. Dahil tigit ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng ipong mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan na tanging nagmumula lamang po sa inyo. Pakapuspusin ng inyo pong banal na espiritu. At maging sa bawat isa po sa amin na nakikinig dito po sa Google Meet at maging sa aabutan po ng inyo pong mga salita sa pamamagitan po ng FB Live ay sa inyo rin po namin pinagkakatiwala na patuloy na patnubayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng karunungan din po at ganun din po ang inyo pong mga salita ay amin pong marinig po ng malinaw at maging pagpapala po sa amin. Gabayan niyo rin din po ang mga kapatid po na hindi po namin nakapiling po sa online po na ito. At ganun din po ay kami po ay humingi po ng kapatawaran po sa amin po mga pagkukulang, amin po mga kasalanan. At patuloy pangunahan niyo po ang oras po na ito. Maraming salamat po Ama. At ito pong lahat ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po ay isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat at tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos sa aklat po ng Filipos sa chapter 2 at akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tulad po ng nasabi ng kapatid po natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Filipos at kung may mga Bible po kayo
At pwede rin po tayong tumingin sa ating mga marahil po ay basahin po natin itong ating pag-aaralan dito po sa Philippians chapter 2 o Filipos 2 simula 12 hanggang 18 po. Sabi po rito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin nyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y naging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Uli-uli yan. At sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabila po na kami po ay magkakahiwalay at sa kabila po na masama ang panahon. Malaya po kami na makapag-aral sa iyong mga salita. Dalangin po namin na ingatan at patnubayan mo po kami sa mga sandali pong ito, upang lubos po naming makita ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. At ito ay magsilbing liwanag sa amin mga puso, sa aming mga kaisipan. At magdala ng kalakasan upang kami po ay magpatuloy sa pamumuhay namin sa iyong kalooban. At kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod po sa inyo. Ikaw nawa po ang mapapurihan sa oras na ito. Ingatan mo po ang bawat tahanan. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Kung nakatunghay po tayo sa ating mga Biblia o dito sa ating screen, sinimulan ni Pablo ang dito sa verse 12, pagkatapos po kasi na makita natin ang napakagandang halimbawa ng ating Panginoon kung paanong ang buhay po niya ay siya'y nagpakababa at naging alipin, ang kanyang pagpapakababa at pagbibigay ng lugod sa kanyang ama na naroon sa langit, ay siya naman pong nararapat sa atin. Kaya nga po yung salitang verse 4, my beloved, sabi po ni Pablo, kaya nga ang tinutukoy po niya rito ay yung mga napag-aralan po natin nung nakaraan tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang pagpapakababa, bagamat siya ay Diyos, minabuti niya na tanggapin ang pasakit
para lamang matubos niya tayo sa ating pong mga kasalanan. Yun po yung tinutukoy dito ni Pablo sa verse 12 na kaya nga. Therefore, sa iba, ginamit yung therefore sa English. Pagkat ang tinutukoy nito ay ang mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pag-aandog ng kanyang buhay upang ang makasalanan ay kanya pong bigyan ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa kanya. At ang maganda rin po rito, in-address ni Pablo ang mga taga-Pilipos not only as a brethren but as beloved. Ginamit po niya yung word na beloved instead na brethren lang po. Sapagkat para kay Pablo ay mayroong malaking katotohanan ito na may kinalaman po sa katapatan ng paglilingkod ng mga taga-Pilipos. Sapagkat ito rin po ay ginamit niya na mga panaguri o tawag sa mga kapatid na lubhang nagpapagal para sa ebanghelyo, para sa gawain ng Panginoon. Like for example po dito sa Romans chapter 16 verse 8. Alam naman natin ang Romans 16 ay parang roll call sa mga kapatiran nung panahon na yon na masikap, masipag, na nagpapagal para sa gawain ng Panginoon, para sa ebanghelyo. Ang sabi po rito sa Romans 16 verse 8, sabi niya, greet Amplias, my beloved in the Lord. Sabi po niya, no? Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Itong pagmamahal na ito ay tumutukoy sa spiritual na relasyon ni Pablo sa mga kapatid. At dito sa verse 9 and 12, dito rin po sa Romans 16, sabi niya, batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estaquias na minamahal ko. Ito pong dalawang pangalan na minention ni Pablo ay tinawag niyang kamanggagawa. Kamanggagawa kay Kristo. Helper in Christ. Maaring sila ay tumutulong sa maraming kaparaanan para sa ikalalaganap ng ebanghelyo. At dito sa verse 12, ang sabi po rito, batiin ninyo si Tripena at si Triposa na nagpapagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang. Pansinin po natin. Although yung dalawang unang minention niya ay ginamit niya yung labor in the Lord, pero kay Persis, sabi niya, salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Kaya ito po ay mayroong malaking katotohanan tungkol sa mga taga-Pilipos. Na ang mga taga-Pilipos ay tapat na nagpapagal para sa Panginoon, para sa ikalalaganap ng ebanghelyo, para sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Kaya yan ay isang encouragement ni Paul
para sa mga taga-Pilipos upang sila ay magpatuloy. Kaya po maganda po itong ginagawa o sinasabi ni Pablo, sapagkat alam naman po natin na ang mga taga-Pilipos ay hindi lamang gumagawa, kundi sila rin ay tumutulong, sumusuporta para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kaya nga napakaganda nitong mga paunang mga salita ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. At ang isa pa rito, ang maganda pa na katangian ng mga taga-Pilipos, ang sabi niya, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, as you have always obeyed. Hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. As you always obeyed, not as in my presence only. Ang ibig sabihin po niyan, indikasyon po yan na sila ay gumagawa, naglilingkod para sa Panginoon. Kumbaga po, sila po ay loyal sa mga tinuturo ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoon. Nandoon po yung kanilang loyalty and sincerity. Kaya maganda po ito na bunga ng tunay na pananampalataya. Indikasyon po ito na ang mga taga-Pilipos ay tapat sa kanilang pananampalataya at tapat sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba yung opposite ng salitang faithful? Di ba yung hypocrisy? O sabihin natin, hindi po sila mga men pleaser. Kasi yung men pleaser parang piniplease mo lang. Pagka nandyan si Pablo, masipag sila, gumagawa sila, pero pagka nag-iisa na lang sila, wala naman silang ginagawang paglilingkod talaga sa Panginoon. At yan din ay tinalakay ni Pablo sa mga taga-Epeso dito sa Kapitulo 6 na napagdaanan natin sa mga nagdaang pag-aaral natin tungkol sa mga men pleaser o yung nagpapakitang gilas lang, no? Wala talagang malalim na pagmamahal sa gawain ng Panginoon, malalim na laboring, nagpapagal talaga, no? Para sa gawain ng Panginoon. Sabi po ni Pablo dito sa Efeso chapter 6 verse 6 to 7. Sabi po niya, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Napakaganda po ng ganitong prinsipyo sa paglilingkod. Na ang ating ginagawa ay ginagawa natin hindi para mapapurihan tayo. Hindi para mapahanga natin ang mga tao, mga kapatiran. Anyway, hindi po natin madadaya ang Panginoon sapagkat nababasa niya po ang mga puso natin. Pero napakahalaga na ang lahat ng ginagawa natin, sabi nga, whether you eat or drink or whatever you do, do it
to the glory of God. Yung tapat at tunay na paglilingkod ng mga taga-Pilipos, ang kanilang paglilingkod ay nakasentro sa Panginoon. Whether present si Pablo, absent physically si Pablo, yung puso nila ay gusto nila talagang maglingkod sa Panginoon. Doon sa 2 Timothy chapter 3, mayroon din pong tinuran si Pablo kay Timoteo dito sa 2 Timothy. Alam naman natin si Timoteo ay isa sa mga young believer na naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po rito, dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Sabi niya, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapangtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mga mabuti. At kung itutuloy-tuloy po natin yan, kung titignan po natin yung mga nabanggit, magiging centered, no? Yung self-centered. Kung titignan po natin yung mga tao sa mga huling panahon, sila ay magiging self-centered. Hindi Christ-centered, hindi other-centered, no? Yun po yung ating pinag-aralan, di tulad ng ating Panginoon. Kaya yun po yung opposite noong pagiging faithful. Ganon din sa, atras lang tayong konti, sa Galatians chapter 1, verse 10. Sabi ni Pablo, tingnan po natin yung prinsipyo ni Pablo sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglilingkod. Sabi niya, sapagkat ako bagay nangihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. No? Isang hindrance po yun to become a genuinely servant of Christ. Bakit po? Tingnan po natin. Kapag ka po kasi naging self-centered tayo o naging men pleaser po tayo, never po na mag-grow ang ating pong mga ministry. Sabi nga sa Luke 19 verse 17, sayang po pagka sa tao po tayo naging men pleaser po tayo. No, sabi sa Luke 19 verse 17, at sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Tingnan po natin dito, no? Na-extend yung ministry ng isang tapat na alipin. Pinapalawak ng Panginoon ang mga ministeryo, ang paglilingkod ng isang tapat na alipin. Kapag ka tayo ay hindi naging tapat, naging men pleaser tayo, may pagkukunwari,
never na never po natin mararanasan yung success natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hanggat hindi po natin natututunan na isentro ang ating paglilingkod tulad ng mga taga-Pilipos. Pinagpala ng Panginoon ang kanilang paglilingkod. Ayon kay Pablo, ang kaunting natulong nila kay Pablo ay nagsilbing daan upang maipasok ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa bayan nila nung panahon na yon. As you always obeyed, not in my presence only. No? Yun po yung napakaganda po na makikita po natin dito. At dito rin po sa verse 12, binanggit din po rito ni Pablo yung, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, sabi po ni Pablo, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gusto ko pong makita natin yung sinabi niyang, work out your own salvation. Okay. Hindi po tayo maliligtas sa ating gawa. Maliwanag po yan. Alam po natin yan na sa biyaya lang po tayo maliligtas. In-expound natin yung Ephesians 2 nung mga nakaraan. For by grace are you saved. It is not of yourself. Pero kailangan nating maunawaan dito kung ano yung sinasabi ni Pablo na work out your own salvation. Yung salita po kasing work out, dito po, katargaseste. Katargaseste. Yun po yung kanyang Greek word na ang ibig sabihin, bring out, produce, create. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya ang ibig sabihin po nito, ang tinutukoy po ni Pablo rito na hindi yung gagawa tayo para maligtas po tayo. Sapagkat hindi po yun ang ibig sabihin ni Pablo po rito. Ang ibig po niyang sabihin dito ay dito sa verse 13 naging maliwanag sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Kailangan lang na makita. Yun yung work out your own salvation. Napaka-alaga po na makita sa buhay natin yung paggawa ng Diyos. Kaya yung salitang work out dito, work out your own salvation, ang tinutukoy po rito ay yung resulta, yung finished product. Sapagkat ang Diyos ay, ang sabi rito, siya ay gumagawa. Ang Diyos po ay gumagawa. Kaya yun po yung ibig sabihin dito na makita o ipakita natin sa buhay natin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya maliwanag po na ang biyaya po, ang biyaya ng kaligtasan, hindi po ibig sabihin na walang bunga po ito, kundi nagbubunga po ito. Kaya doon sa Ephesians 10, yun po yung ang ganda ng message ni Sister Kin, naalala ko yung
yung word na workmanship, no? Obra maestra. Yan. Ang Diyos ay gumagawa. Tayo yung kanyang obra maestra. At yung kanyang obra maestra ay nakikita na ipoproduce niya sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi niya rito, gawain na inyong sariling pagkaligtas na maitakot at panginginig. Merong deep respect. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay nangangailangan ng malalim na pagpapasalamat, malalim na pagrespeto, pagkatakot sa Diyos. Actually, yung concept ng fear and trembling, yun ay deep respect for God. Sa mga panahon ni David, sa kanyang mga awit ay lagi niyang nababanggit din yung trembling and fear. At yun ay may kinalaman sa paggalang at sa pagsunod sa kanyang mga turo, sa kanyang mga kautusan. At ang paglilingkod na mayroong pagkatakot sa Diyos, no? Hindi yung fear na maparusahan, hindi po yun. Yun yung respect, paggalang, pagtingin sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Ang sabi nga ng sumulat sa Hebreo 12, makikita po natin, sabi po sa Hebreo 12, ito yung kalugod-lugod na paglilingkod po sa Diyos. Hebreo 12:28, sabi niya, kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyaya. Sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Actually, yun po yung paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ang sinasabi rito ni Pablo na gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay gumagawa sa kanila. At ang kanilang paglilingkod ay bunga ng malalim na paggalang sa Diyos, pagkilala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ganitong paglilingkod ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Ito'y katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. At ang Diyos ay nakikita po niya ito. Sapagkat ang ganitong katangian ay nasa puso, nasa kalooban natin. At yan ay bunga ng Espiritu Santo. At nakikita ng Panginoon yan. At nalulugod ang Panginoon niya sapagkat yung kanyang paggawa ay nakikita sa buhay ng mga taga-Pilipos. Kaya ang sabi sa verse 13, no? It is God is worketh with you. For it is God which worketh in you. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. At bakit po gumagawa ang Diyos sa buhay natin? Why God work in us? Bakit siya gumagawa ng mga mabubuting gawa sa buhay natin? Ayon sa unang Timoteo po, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, pagkat nais ng Diyos na maraming maligtas, ang lahat ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 ang sabi rito, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na siyang
may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya ang Diyos po ay gumagawa sa mga taga-Pilipos, gumagawa sa buhay ng tunay na mananampalataya upang ito po ay gamitin niya sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano, at kung ito ay makikita sa buhay natin, ito ay gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas. Tulad si Timoteo po, dito sa chapter 4, verse 16. Ang sabi po rito, sabi niya kay Timoteo, si Apostol Pablo, sabi po niya, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kaya makikita po natin sa buhay ni Timoteo, ang Diyos po ay gumagawa. At napakahalaga po ng sinabi po rito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ang sabi niya, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya napakahalaga po yung effective ministry. Ito po ay nakasalalay sa ebanghelyo, sa tamang turo, at sa bunga nito sa buhay ng nagbabahagi nito. Yun po, kaya yun yung bilin ni Pablo. Mahalaga na makita sa kanyang sarili na ang Diyos ay gumagawa. Yung new life, yung boldly na katapangan na ipangaral ang katotohanan at manindigan sa katotohanan. At yan po ay grace. Yan po ay biyaya na ang Diyos ay magligtas sa pamamagitan natin. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Sabi niya, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Biyaya po yun. God's grace work in us. At sabi ni Pablo, hindi nawalan ng kabuluhan yung biyaya na yon, yung kaligtasan na yon, na ang Diyos ang siyang gumawa sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Jesus. At sa bawat tunay na sumampalataya ay pinagkaloob niya ang kanyang santong espiritu upang siya'y gumawa sa buhay po natin. Kaya pagka ang Diyos ang siyang gumagawa sa buhay natin, ito'y biyaya. At ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bakit po? Sapagkat may mga taong naliligtas, may mga kaluluwa na nadadala tayo sa Panginoon. Kapag totoo, tunay, tapat tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at tayo umaasa sa Kanya, ang biyaya niya, ang Diyos ay gagawa sa pamamagitan ng buhay natin at pagbabahagi natin ng gospel. Kaya isang pagninilay-nilay po ito, mga kapatid. Kapag
may naliligtas po na mga kaluluwa sa pamamagitan natin dahil sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo at dahil sa buhay natin. Ibig sabihin po niyan, ang Diyos ay gumagawa. Kaya yan yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang Diyos ang gumagawa sa pagnanasa. At sa paggawa. Kaya po, yan ang napakagandang mga katangian po ng mga taga-Pilipos. Kaya hindi natin maalis na si Pablo ay punong-puno ng pasasalamat sa kanila at punong-puno ng kagalakan sa kanila sa kabila ng mga kahirapan, pagkabilanggo. Siya ay nagkakapuri sa kanila at ito'y nagbibigay ng kalakasan sapagkat nakita niya ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Kaya ang pinakamalalim na nasain ni Pablo na ang Diyos ay patuloy na gumawa sa kanila. Tingnan po natin yung mga paggawa ng Diyos sa kanila. Dito sa chapter 1, makikita natin dito sa verse 27, sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harapan ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yung kanilang unity, united in Christ, united in serving Christ faithfully. At doon sa chapter 2, verse 4 ay sabi niya, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Talagang nakikita sa kanila yung nakasentro ang kanilang paglilingkod, hindi sa kanilang sarili, kundi sa Panginoon at sa isa't isa. At dito sa verse 13, yung both to will and to is good pleasure. To do is good pleasure, ang sabi po rito. Pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, kaya ang Diyos po gumagawa siya para, ang sabi rito ay malubos. Ito po sa verse 13. To do of His good pleasure. Kaya ang Espiritu Santo po ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ang Espiritu rin ang nagbibigay ng pagnanasa at kalakasan para gawin natin ang nakalulugod sa Panginoon. Upang tayo makabahagi sa Panginoon. Tingnan po natin yung dito sa Philippians 1:6, tingnan po natin yung mga bagay na nagawa nila, no? Sabi niya na ako'y may lubos ng pagkakatiwala sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. At kung titingnan natin doon sa verse 5, sabi niya, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. God is working. Yung gustong-gusto nilang tumulong, yung desire, tumulong para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, yun ay gawa ng Diyos sa kanila. Yung kanilang obedience dito sa verse 12, ito ay
gawa ng Diyos sa kanila. Dito sa verse 30 ng chapter 2, sabi po rito, dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan na napanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Yung po kanilang, ang tinutukoy po rito, si Epaphroditus, no? Yung kanilang pagtulong kay Pablo. Doon sa chapter 4, verse 3, ang sabi po rito, oo, ipinamamanig ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong. Actually, ito po yung pinaka-message natin o lesson natin, yung faithful service. Ang sabi po rito sa verse 3, o ipinamamanig ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Labored in the gospel. Ang Diyos po ang siyang gumagawa, no? Siya po yung nagbibigay sa atin ng desire and strength, lakas, and fulfillment para magkaroon ng bunga. Yun ang Diyos ang siyang gumagawa po noon. Kapag ang isang mananampalataya, ginagawa niya ito para sa kanyang sarili lamang o sa kanyang sariling lakas lamang o to please other, hindi po magkakaroon ito ng bunga, mga kapatid. Walang magiging bunga. Kaya dito po, kapag ka po naging katulad ng mga taga-Pilipos, yung tapat na paglilingkod na bunga ng paggawa ng Diyos sa buhay natin, pinagpapala po ng Panginoon yun. Anumang gawa ng Diyos ay mabuti. Kaya dito sa verse 14, sabi niya, do all things without murmuring and disputing. At alam po natin na ang ganito pong attitude, ang background ng attitude na ito, yung mga Israelites. Alam po natin yan, no? Yung ganitong pagre-rebelde sa Panginoon o pagtakwil sa gawain ng Panginoon o kung ikaw man ay gumagawa para sa iyong sarili, hindi po nakakalugod sa Panginoon to. Doon nga sa mga Bilang chapter 11 verse 1, sa istorya po ng matandang tipan, ang mga Israelita po, ayon po rito sa chapter 11, nagbulong-bulungan ng mga tao at nalungkot si Moises. At sabi niya, at ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masama sa pakinig ng Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kauli-uliang bahagi ng kampamento. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it. Kaya ito po yung mga rebellious po kasi ito eh. Parang nagre-rebelde sila kay Moises. Naririnig ng Panginoon po yun. At ang Panginoon ay hindi nalulugod po sa bagay na yon. Siguro,
para magkaroon tayo ng isa pang reference dito, yung 1 Timothy chapter 2, verse 8. Ganito po ang sinasabi rin, 1 Timothy chapter 2, verse 8. Sabi niya, ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Yan po yung disputing, Kaya po ang ibig sabihin lang po ni Pablo rito tungkol sa mga taga-Pilipos, although ito po kasing mga ganitong attitude is self-centered. Huwag maging self-centered ang ating paglilingkod. At verse 15, ginamit niya yung that ye may blameless and harmless. Although yung blameless, amemptoi, no? Yung Greek niya, tinignan ko po sa Greek word, amemptoi means blameless in holiness of life. Ang ibig sabihin po nito, hindi yung hindi ka nagkakasala, hindi yung perfecto ka. Actually, ang tumutukoy dito sa salitang blameless, yung tumutupad ka sa iyong tungkulin, sa iniuutos o kautusan. No? Naglilingkod ka ng tapat at wala ang masamang hangarin. Yun ang ibig sabihin ng blameless. Kamukha po dito sa Lucas 1:6. Ginamit po yung salitang yan kay sa magulang ni John the Baptist. Sabi po, ito po, dito sa verse 6, nagkaroon ng mga araw ni Herodes, verse 5, hari sa Judea ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth, at sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan, yung blameless, walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Kaya yung blameless dito, yung you are willing, ikaw ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Although ang tinutukoy doon ay yung kautusan. Sa panahon natin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kapag tayo matapat na sumusunod, although yung sacrament natin ay dalawa lang, no? Yung baptism, yung ordinance, yung Lord's Supper, and then yung paghayo. Actually, ang tinutukoy dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay ang paghayo at pangangaral ng Ebanghelyo. Pagka ganito ang paglilingkod natin, masasabing blameless. Wala tayong masamang hangarin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 10. Ibig sabihin tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi sa ating sarili, hindi sa tao. Ang sabi po, verse 10, kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyo nagsisampalataya. Kung titingnan natin yung konteksto nito, nasa verse 9, sabi niya, sapagkat inaalala ninyo mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa't gabit araw upang wag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid, ang pagkawalang kapintasan, yung po yung blameless, ang inugali namin sa inyong nagsisampalataya, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalatian.
ang pangangaral nila Pablo, ang paglilingkod nila Pablo ay masasabing walang kapintasan sapagkat nangaral sila ng may mabuting kalooban. Hindi sila nag-interes, nagkaroon ng interes, kundi bagkus ibinigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang ikabubuti, sa kanilang ikalalago sa Panginoon, upang sila rin ay makapaglingkod ng may buong katapatan. Sapagkat ang paglilingkod na may katapatan ay paglilingkod na nagbubunga at nakalulugod sa Panginoon. At doon ang ibig sabihin ni Pablo rito. At makikita po natin ito. Napakaganda po na kahit doon sa Matthew chapter 10, uli balikan natin Matthew 10 verse 16. Sabi po rito, narito sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtiman gaya ng mga kalapati, and harmless as dove. Ang ibig sabihin po nito, mahalaga po sa paglilingkod natin sa Panginoon yung mabuting kalooban o yung tinatawag na motive. Yan po ay nakikita ng Panginoon. Romans chapter 16, doon sa verse 19, pagkatapos ng roll call ng mga magigiting na lingkod ng Panginoon, sabi ron, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Dapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. At doon sa verse 18, sabi niya, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. Ito po yung motibo nila ay masama. Bagamat ginagamit nila ang salita ng Diyos. At sa mga huling panahon po, at sa panahon na yan ay nasa huling panahon na tayo, marami po tayong alam, nakakalungkot, ginagamit ang salita ng Diyos for their own profit. Pero ang nais po ng Panginoon at ang mga taga-Pilipos, pinapaalala ni Apostol Pablo na magpatuloy sila sa kanilang tapat at malinis na puso sa kanilang paglilingkod, na nananangan sa Ebanghelyo. Sabi sa verse 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Yung pong holding forth the word of life, ang tinutukoy po rito ay ang Ebanghelyo. Ang kanyang purong salita, ang kanyang mga katuruan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo. Ang ibig sabihin po ni Pablo, mayroong reward ang tunay na paglilingkod, ang tapat na paglilingkod, ang malinis na hangarin sa paglilingkod ay hindi lamang nagbubunga sapagkat ito'y gawa ng Diyos, kundi ito po ang mga taga-Pilipos, tayo po
na naglilingkod ng may buong katapatan, ng may malinis na hangarin, na nagpapatuloy na nananangan sa katotohanan ng Ebanghelyo, tayo po ay mayroong gantimpala ayon kay Pablo sa kaarawan ni Kristo. Sabi niya, hindi ako tumakbo na walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Meaning po, dito sa lupa nagbunga ang kanyang paglilingkod at doon sa langit ay may nakalaan na pagpapala, gantimpala ang Panginoon sa lahat ng mga tapat na naglilingkod. Kaya nga po, dito sa uli-hulihan, 17 and 18, sabi niya, oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Yeah, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and I rejoice with you all. Ako tinitignan ko itong sinasabi ni Pablo na ito, na sabi niya, sacrifice, paghahandog. Alam natin ang paghahandog ay pagkakaloob, pagbibigay, no? O kahit ako'y maging hain, sabi niya, sa paghahandog. Parang tingin ko po rito ay si Pablo ay ibinibigay ang lahat. Ang buhay niya. Kasi sabi niya rito, yeah, and if I be offered, oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod. Parang meron, sabi niya, offered upon the sacrifice and service. Yung tinitingnan ko rito, yung pong buong buhay niya, isinasakripisyo niya, ipinagkakaloob niya. Kaya tama po yung kasabihan, kahit sa giving, mahirap ituro yung giving eh. Ang pinakamaganda raw po, ang magandang ituro, hindi yung giving, tithes, yung mga ganun, iba ganun eh. Ang pinakamahalaga ay matutunan na ipagkaloob ng isang Kristiyano, una muna ang kanyang buhay sa Panginoon. To follow na lang yung time, treasure, yung talent. To follow na lang yon. Kahit na anong push, hindi magagawa yon ng isang Kristiyano hanggat hindi niya inihahandog ang kanyang sarili. At doon pa lang yung karampatang pagsamba ayon doon sa Romans chapter 12, aing buhay, kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos na siyang katampatang pagsamba. Hanggat si Pablo, ang sabi niya, nagagalak siya. At nakikigalak siya. Kaya sabi niya, china-challenge niya sila. Maybe, siguro, lalo pang ipagkaloob nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Yun yung challenge ni Paul. Nagagalak siya, nakikita niya, binigay niyang halimbawa yung kanyang sarili, at sila rin ay makigalak sa kanya. Ibig sabihin, sila rin ay gawin yung ginagawa ni Pablo. Ang paghahandog ng kanyang buhay. Kaya nga, sa ganitong kaparaanan, kayo'y makipagkatuwa. For the same cause, sa ganoon. Actually, yun talaga yung nagbibigay galak sa isang nagkakaisang iglesia. In spite ng mga difficulties, in spite ng mga shortcoming, in spite ng mga malalaking pangangailangan para sa pag-iibanghelyo. Pagka nagkakaisa at
total surrender and inahandog natin ang ating mga buhay to follow na lang yung mga lahat. At yun, ang nagtunay na nagdadala ng kagalakan, hindi lamang sa isang iglesia, kundi lalo doon sa langit. Bakit po? Sabi nga, sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagagalak, natutuwa, nasisiyahan, nagsasaya doon sa langit. It gives joy. Although isa ito sa paksa ng Philippians, yung joy. Ang isang iglesia na nagkakaisa at nagiging committed sa isa't isa at sa paglilingkod na may katapatan, na nangahawa sa tapat na salita na nagdadala ng buhay. Ito yung ebanghelyo, na nagsusulong ng ebanghelyo. Kapag ang isang iglesia ay nagkakaisa, diyan po nagiging nagagalak. Kaya po, dito po sa ating pinag-aaralan po, although marami pa po sana akong gustong i-point out po, no? Dito po sa atin, yung crooked generations, although hindi na masyadong yun, ito po kasi yung unbelieving word. Yung darkness and light, kasi sinabi niya rin po yan dito sa verse 15 Pero ang mahalaga po ay ang mga taga-Pilipos po, nakita po natin yung sa ating conclusion, yung kanilang tapat na paglilingkod. At ang kanilang tapat na paglilingkod ay katunayan na ang Diyos ay gumagawa sa kalagitnaan po nila. At ang kanilang tapat na paglilingkod, ito yung isang biyaya na nagdadala ng bunga, nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. At ang tapat na paglilingkod ng isang iglesia, it produces joy. It produces joy in spite of sufferings. Mayroong joy sapagkat nakasentro ang kanilang puso at isip sa Panginoon, kanilang pagmamahal sa Panginoon. At nagbunga ito ng matapat na paglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya ng Diyos ay gumagawa sa kanilang kalagitnaan. Ito'y nagbubunga. Aking pong panalangin naway masumpungan sa ating maliit na iglesia ang tapat na paglilingkod, na tanda na ang Diyos ay gumagawa sa atin kalagitnaan, na nagkakaisa, sinusulong, tinataguyod ang gawain ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, ang paghayop, ang pagdadala ng magandang balita para sa ibang mga tao, para sila'y maligtas din. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin na gumawa po kayo sa buhay namin. Gumawa po kayo sa kalagitnaan namin bilang isang iglesia upang kami maging tapat sa aming paglilingkod, upang magbunga po ang aming pagpapagal. Magkaroon ito ng kabuluhan. At higit sa lahat, ito'y magbigay ng lugod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Hawiin mo po ang gawa ng kaaway, ang masamang motibo, at ang paglilingkod na pakitang tao. Bagkus
maglingkod po kami ng tapat tulad ng mga taga-Pilipos. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong napag-aralan at napagbulayan tungkol po sa tapat na paglilingkod po sa Panginoon. At nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Kung may mga katanungan po na nais pong bigyan ng linaw sa ating pong napag-aralan ay malaya po tayo makapagtanong. Maaari pong i-open lang po ang ating pong mic. At pakitulungan na rin din po ako kung may mga tanong po sa atin pong FB Live. Sige po mga kapatid, kung may mga katanungan po tayo ay i-open lang pong ating pong mic. Habang pong nag-iisip po ang ilan po mga kapatid, ay mayroon po akong katanungan po. Kanina po ay nabanggit po sa atin pong pag-aaral yung sa effective ministry po na yung nakasalalay po sa tamang turo at buhay ng nagbabahagi. Ang tanong ko po ay ano po yung pananagutan po na nagbabahagi kung nasa tamang turo naman po ang kanyang tinuturo pero ang buhay po ay hindi po katulad ng ating pong napag-aralan. Ano po yung pananagutan po ng nagbabahagi sa Panginoon at sa Iglesia po? Una, gusto ko makita natin na napakahalaga nung life, no, ng isang believer regarding sa pag-share ng gospel. Balikan lang natin yung Pilipos chapter 1, verse 27. Ang sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Yung sabi niya, only let your conversation, although yung salitang conversation parang nakikipag-usap, tinalakay natin to nung mga nakaraan. Pero ang tinutukoy nito ay yung life, no? Character, yung pamumuhay, yung how kung paano tayo mamuhay. Napakahalaga nito sapagkat katulad lagi ng inahalimbawa ko, no? Pagka tinuturo natin yung ganito na like halimbawa ako kung mag-agent ako sa isang soap na pampaputi. Sabihin ko ito'y nakakapagpaputi kahit maitim ka. Hindi ka maniniwala dahil hindi mo nakikita yon sa akin, no? Yun yung kahalagahan nun. Ngayon ang tanong, ano yung konsekwensya nito? Ano yung ibig sabihin nito? Una, may malaking pananagutan ang isang nangangaral ng salita ng Diyos at ang aral. Ngayon, kung tama yung aral, mahina yung pamumuhay, nakakahadlang ito. Ibig sabihin, ay magiging hindrance ito para yung iba ay makakilala. Parang sino kasi ito yung isang sabi niya kung hindi lang Kristiyano yung kapitbahay ko, matagal na ako naging Kristiyano. Parang ganun yung dating, no? Hindi ko alam kung si Mao Zedong o merong isang prominent na kilalang tao na sinabi niya, kung matagal na ako naging Kristiyano dahil totoo yung turo ng mga Kristiyano.
Ang problema lang, sabi niya, hindi nakikita sa buhay nila. Kaya napakahalaga nun. Sometimes kasi, yung mga nangangaral na hindi talaga nagbubunga yun. Dahil both ang nakita natin from desire, no? And yung strength, ang Diyos ang siyang gumagawa. Kaya yung new life natin, hindi naman tayo yung magbabago sa buhay natin. Yung new life natin ay ang Diyos ang siyang gumawa nun. Yun yung finish natin, yun yung workmanship, yung sinasabi, obra maestra tayo ng Panginoong Diyos. Siguro, ayoko itaas yung sarili ko, although marami pang kailangan mabago sa buhay ko. Pero yung mga batchmate ko, kaya siguro, halos kasi sa mga outreach natin, mga batchmate ko yung pinagsimulan. Kasi alam nila kung sino ako noon. Nakita siguro nila ang gawa ng Diyos sa buhay. Hindi ko tinataas ang sarili ko. Gusto kong gamitin ito na illustration at halimbawa. Although, hindi ako perfecto. Marami pang gusto kong baguhin sa buhay ko. Pero, marahil nakita nila yung gawa ng Diyos sa buhay ko. Kung sino ako nun. Kung ano ako nun. Kung ano ako magsalita. Kung ano ako mag-asta. Kung paano ako gumalaw, kumilos, magsalita, tumingin. Marahil ay ginamit ng Diyos yun. Nakita ng Diyos yun. O nakita ng mga kaibigan ko yun. Although hindi naman lahat, no? Pero ako'y naniniwala na napakahalaga nung life. Kung tama yung gospel mo, medyo may hindrance yun. Actually, yun yung mga enemy of Christ. Sila yung mga nagiging kaaway ng krus ni Jesus. Sabi doon sa dito sa Pilipos, verse 18 hanggang 19, chapter 3. Although dadaanan pa natin po ito sa ating pag-aaral. Sabi niya, 17, 18, 19, mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na nauukol sa lupa. Tingnan natin, yung lumakad dito, magsilakad ay yun yung conversation, yun yung buhay. Anong mangyayari sa mga nagsishare ng gospel, nagsasabing mananampalataya, kasi hindi makita sa buhay nila, nagiging enemies sila. Enemies of the cross of Christ. Yung cross of Christ dito, yun yung gospel. Yun yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat po. Ay, may ano po ba, Brother Wilson? Ay, okay po. Naging malinaw po sa akin naman po ang kasagutan po ng naging katanungan. At meron lang din po akong babasahin po, katanungan po. Nakita ko po kanina, may tanong po si Sister Kay. Sabi po dito, bakit dumarating yung nawawala ang sigla sa paglilingkod sa isang Kristiyano?
Actually, ang isa sa mga nagtatanggal ng sigla sa paglilingkod sa buhay Kristiyano ay kasalanan. Kasalanan ang siyang laging nagiging dahilan, no? Kung bakit nangihina ang isang mandaragat, sabi nga ng isang awitin, no? Sin is biggest hindrance, o ito yung umaagaw ng kasiglahan natin, kagalakan natin. Kaya nga, ang sabi rito sa Pilipos, dito rin, nasa Pilipos din yon, minsan yung mga problema sa church, yung mga division in the church, nagiging dahilan din yan. Bakit nawawalan ng sigla, no? Bukod sa mga problema sa church. Kaya nga sabi rito sa chapter 4, verse 4, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Kaya ang kagalakan kasi pagka tayo ay malapit sa Panginoon, minsan ay kahit maraming problema, personal, family, church, continuous lang tayo dahil alam natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan Kaya dapat ang kasiglahan natin sa paglilingkod ay ituon natin sa Panginoon. Kapag ito'y itinuon natin sa ating sarili, mapapagod ka. Pagka ito'y itinuon mo para sa ibang tao, matitisod ka. Pero pagka ito'y nakatuon sa Panginoon, although hindi mo masasabi yun, pero nagigain mo yung strength lagi. Kaya yun yung kailangan natin. Dahil tayo ay sa ayaw natin sa gusto, nasa pakikipagbaka tayo. Kaya kahit sa Efeso 6, ang sabi ni Pablo sa mga sulat niya, doon sa binasa natin kanina, sabi niya sa verse 10, although binanggit niya ito tungkol sa paglilingkod to, dito natin nakita yung mga paglilingkod sa tao Sa verse 10 sabi niya, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yun yung espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Sa Panginoon tayo. Paano tayo magpapakalakas sa Panginoon? Tumingin tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Panghawakan natin yung mga salita ng Panginoon. Ipamuhay natin yung mga salita ng Panginoon. At isuot natin yung mga armor natin. Kasi pagka hindi tayo nakatingin sa Panginoon, talagang panghihinaan ka ng loob. Lalo na pagka tumingin ka sa iba. No? Kaya nga lagi sinasabi, sa paglilingkod sa Panginoon, tumingin lang tayo sa Panginoon. Kasi pagka tumingin ka, katulad ni Pedro, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil lang focus niya nasa Panginoon. Pero nang tumingin siya sa mga problema, lumubog siya. Kaya nga isang bagay yon, ang sabi ni Pablo, cast all your cares upon Him. Hindi ko sinasabing walang problema. Tumingin tayo sa Kanya. Kaya nga si Pablo rin ang nagsabi, when I am weak, sabi niya, I am strong. Kasi nakatingin siya sa Panginoon. Kaya doon sa katanungan, kasalanan, okay, tumitingin ka sa iba, titisod ka, mga problema, pagsubok, hihina ka. Ang sikreto ron ay magpakalakas ka sa Panginoon, magalak ka sa Panginoon. Para yung galak mo laging naroroon. Pagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga anak na naglilingkod. At siya yung gagawa. Minsan, kaya ka nangihina, minsan kinukuha mo sa iyong sariling kalakasan. Kaya dito yung word na rejoice ay almost 4 times, no, na binanggit dito sa
verse 17 ng Efeso chapter 2. Sabi rito, Efeso chapter 2, makikita natin. O dito sa Philippians pala, Philippians 2, sorry. Tama ba? Chapter 2, 17 hanggang 18. Filipos chapter 2, 17, ang sabi po rito, oo, kahit ako'y maging aay sa pagkahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatwa at nakikigalak sa inyong lahat. Tapos doon sa verse 18, at sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatwa naman at nakikigalak sa akin. Sila ay may kagalakan sa paglilingkod. Actually, ang paglilingkod ay siya yung source din ng joy. No? Kaya nga yung isang awit, there is no other way to be happy but to trust and obey. Yung paglilingkod yun. At napakahalaga nun. At nagkakaroon tayo ng sharing of joy, no? Sa ating Panginoon. Meron lang akong gustong basahin din dito sa 1 Corinthians. Parang related din ito sa pinag-uusapan natin. Yung 1 Corinthians 12 verse 26. Sabi rito, at kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap ay nagagalak na kasama niya. Ang church ang tinutukoy dito eh. Yan, sometimes yung problem talaga, it cause harmful o nagbibigay talaga ito ng kumbaga sabi nga rito ay para tayong isang katawan. Kaya, pero pagka tayo lahat masigla na naglilingkod, nakakamtan natin yung kasiglahan ng paglilingkod. At siguro ipagpapatuloy natin yan sa mga susunod na Miyerkules, itong simula verse 19 hanggang verse 30. Sige po, maraming salamat po sa katanungan at naging kasagutan. Meron pa din po akong nakita po na tanong mula po kay Sister Wilma. Sabi po dito, kailan po masasabi na ang isang Kristiyano po ay naglilingkod by merely attending po ba? Masasabi na naglilingkod ng isang Kristiyano? Actually, maraming paraan ng paglilingkod o yung tinatawag na ministry. Ang pag-attend o ang pagdalo sa mga gawain, ito ay sangkap para lumakas tayo sa paglilingkod. Kaya ang pagdalo ay nagsisilbing daan para ang isang Kristiyano ay lumago at lumakas at para siya ay makapaglingkod. Ang mahalaga ay makita ng isang Kristiyano ang kanyang spiritual gifts. Ayon doon sa Efeso, kung titingnan natin, sa Efeso 4, talatang 7, malinaw na ang bawat isa, ang mga tunay na Kristiyano, ay mayroon siyang tatanggapin sa Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na kaloob, tinatawag itong mga spiritual gifts, no? Sa Romans 12, 1 Corinthians 12, naroon yung mga spiritual gifts. At nakakatulong yung pagdalo
pakikibahagi, pag-involve ng isang Kristiyano sa mga gawain pang-iglesia para makita niya yung kanyang spiritual gifts, para ma-develop niya at doon ay magamit niya sa Panginoon. Isang paraan yon para tumibay ang isang iglesia. Sabi sa verse 12 ng chapter 4 ng Efeso, pero ang pinag-aaralan natin na paglilingkod, no, sa Panginoon dito sa Pilipos ay ito yung pakikibahagi, pakikisama, pag-i-involve, pagtulong for the furtherance of the gospel. At ito yung sinasabi ni Pablo sa kanila, mga taga-Pilipos. Naging tapat sila sa pakikibahagi, sa pakikiisa, sa pananatili sa Ebanghelyo at sa pagdidepensa sa Ebanghelyo at pagsusulong ng Ebanghelyo. Although maraming paraan ng paglilingkod, pero ang lubos na nakalulugod lahat po yan dahil yan ay binigay to edify the church. Bakit po kailangan lumakas ang church? Bakit kailangan siyang tumibay? Upang siya ay lumabas. Yun po ang gospel, evangelism. Kaya yun yung pangunahing gawain ng iglesia. Kailangan lang sa paglabas natin, kumbaga po sa military, kailangan natin mag-train bago tayo sumabak sa gyera. Kasi paglabas natin, pagdala natin ng bandera ng Ebanghelyo, may mga kaaway tayo. May mga kalaban tayo. At kung magiging mahina tayo, hindi tayo magtatagumpay. Kung kukunin natin sa sarili nating karunungan at kalakasan, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan natin ng Diyos sa persona ng ating Panginoon at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan siya yung gumawa sa atin, manguna sa atin. Kaya yung pagdalo ay isang mahalagang sangkap tungo sa paglilingkod. Kaya nawa ay doon yung kawian ng ating mga pagdalo. Maliban lang kung ang ating pagdalo ay wala sa kalooban natin, wala sa puso natin, wala sa isip natin. Liban lang kung ang ating pagdalo ay pagtatakip ng ating kalagayan espiritual. Yaan ay hindi magbubunga. Kaya maganda suriin din natin yung ating pagdalo. Yung pakikiisa natin, yung koinonia, yun yung fellowship, common interest. May pakikiisa tayo, mayroong tayong pakikisama, yun yung fellowship. Ngayon, kung merely attend lang, siguro hindi, kung kino-cover mo lang yung, ang Panginoon, alam niya yon, hindi siya makagawa sa buhay mo. Dahil hindi ka nagiging totoo sa iyong sarili. Kaya yun lang siguro. Sige po, maraming salamat po sa mga salita po ng Diyos na naging kasagutan po sa ating mga katanungan po. Sige po, sa mga kapatid, bagamat nakita ko po oras na po, baka may mga ilan pa pong mga kapatid na may mga nais pong itanong, base po sa naging pag-aaral po natin ay last call po tayo kung may mga katanungan pa po. Sa FB Live po ba, meron din po ba kayang mga na-miss po nating mga tanong po doon? Pakitulungan lang po sana ako para maisama din po natin dito po sa ating question and answer po. Sa ngayon po, Brother Norman, wala po. Maraming salamat, Brother Jen.
Sige po mga kapatid, kung wala na po tayong mga katanungan, nawa ang ating pong napag-aralan katulad po ng ating pong laging pong nagiging pagbubulay ay hindi lamang po nanatiling napakinggan lamang po natin, kundi katulad po ng ating napag-aralan, mamuhay po tayo sa ating pong mga napapag-aralan sa mga salita po ng Diyos. At para po sa ating pong panghuling panalangin ay hilingin po natin kay Brother John na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami po ay nagpapasalamat dahil po bagamat hindi po kami magkakasama po physically at ang panahon po ay maulan, ay hindi po naging hadlang po ang lahat po ng ito para po hindi po namin mapakinggan po ang inyong pong mensahe po sa amin sa gabi po na ito sa pamamagitan po ng patuloy po naming pag-aaral po sa aklat po ng Pilipos. Salamat po sa lahat po ng kapatid na nakaisa at sa lahat pa po ng makakapanood po sa pamamagitan po ng online sa Facebook. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit po, na naghayag po ng inyong mga salita. At salamat din po sa halimbawa po ng Iglesia po sa Pilipos na nawa ang bawat isa po sa amin ay makita po ang pagiging faithful sa paglilingkod, sa pag-share ng gospel, sa amin pong mga motibo, ang alab po ng tunay po na pagmamahal po sa inyo, na nais po namin ipagamit po ang amin pong mga buhay para po sa inyong pong gawain. At kung kami naman po ay nasusumpungan po ninyo na nanghihina, nasusumpungan po ninyo na ang amin pong mga motibo ay hindi nagiging pure, nasusumpungan po ninyo ang mga pagkukunwari, patawarin niyo po kami. At nawa sa pamamagitan po, ang liwanag po ng itong mga salita at kapangyarihan po ng na Espiritu ay makita po namin ang mga bagay po na kung saan po kami nagkukulang at amin pong isuko po sa inyo ito. Nang sa gayon po, tunay po, ang buhay po namin at bilang isang iglesia po ay tunay po na magamit niyo po kami. Na nakita po namin ang bagay po na ito ay nagdadala po ng bunga at ang tunay po na kagalakan po. Tapos salamat po sa gabi po na ito sa mga naging katanungan, sa mga naging kasagutan po. Patuloy po amin din pong pinapasalamatan at maging po ang mga personal din po na pagbabasa po namin patuloy po sa aklat po ng Pilipos ay gabayan niyo po kami. At sa gabi po na ito, patuloy po amin pong pinapasalamatan at kayo rin pong inaasahan po namin na mag-iingat po sa bawat isa, sa lahat po ng mga kapatiran, sa mga prayer request din po na nasend po ngayon pong gabi sa prayer request po ni Sister Christina sa anak po niya na naka-confine kay Rena ay sa inyo rin po namin dinadalangin, pinagkakatiwala, karamdaman po ng kanya pong anak. Sa lahat po ng mga kapatid din po na may karamdaman at sa lahat po ng mga kapatid po na hindi rin namin nakapiling po sa gabi po na ito, anuman pong mga kadahilanan ay sa inyo rin po namin patuloy na inilalapit po ang lahat po ng kapatiran. Salamat po at ito po'y amin pong pinadalangin at patuloy po na hinihiling sa matamis na pangalan po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. God bless po. Thank you po. Good evening and God bless po sa ating lahat mga kapatid. Evening po, God bless.